Samantala, daang residente ng Parañaque City ang kinailangan naman lumikas sa evacuation center ng Barangay BF Homes dahil pa rin po yan sa epekto ng habagat nitong weekend. At live naman mula mismo sa Parañaque nakatutok si Cristal Ramizares. Cristal, lubog pa rin ba sa baha yung ilang mga bahay dyan sa Parañaque? Princess, humupa na nga ang baha dito sa ilang bahagi ng Parañaque mula nga yan sa Dr. A. Santos Avenue hanggang Quirino Avenue matapos nga nitong makaranas ng lagpas dibdib na pagbaha nitong nagdaang weekend. Agara naman itong nirespondehan ng mga otoridad para mailikas ang mga pamilya na apektado ng baha. Ang uploader na si Ron. Kalagpas dibdib na baha sa San Andres Street sa Parañaque para makauwi sa kanyang pamilya galing trabaho. Kalaunan ay gumamit na rin siya ng galon ng tubig bilang salbabida para makarating sa kanilang bahay. Lagpas bewang naman ang baha sa ilang bahagi ng Dr. A. Santos Avenue, San Pedro Valley at San Valley Drive, habang gutter deep naman ang baha sa kahabaan ng Quirino Avenue at Doña Soledad Avenue. Rumesponde naman agad ang mga otoridad para matulungan ang mga residente. Binuksan ang evacuation center sa Phase 3 gym sa Barangay BF Homes, Parañaque, kung saan nananatili ang mahigit 600 na evacuees. Isa na dito si Janelle. Laking pasalamat ito sa agarang pag-rescue sa kanila ng BFP, kasama ang kanyang 16 years old na anak na may cancer. Sila ang kalakasan at kahinaan ko kasi hindi na namin matawid yung sobrang taas na baha. Kaya po nagtawag kami ng rescue para mailipat lang siya dito kasi natrap na kami ng tubig sa bilis ng ragasan ng tubig. Ang senior citizen na si Nanay Violeta, dumiretso agad sa evacuation center kasama ang mga kapitbahay bago pa man bumaha sa kanilang lugar. Okay na ang kaba sa akin na wala na. Hanggang mamaya na lang kami kung hindi pa umulan. Namahagi rin ng hygiene kits, mga gamot at naglatag ng modular tents para masigurong komportable ang mga inilikas na pamilya. Bumisita rin si National Nutrition Council Executive Director Undersecretary Albert Domingo sa dalawang evacuation center sa Parañaque para siguruhing may maayos na pagkain ng mga pamilya. Kaya ang pagluluto at pagbibigay ng masustansyang mainit na pagkain sa mga evacuee ay isa sa mga mas mainam na paraan upang maalagaan natin sila. Nag-ikot rin si DPWH Secretary Vince Dizon at Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan para kamustahin ang mga residente at alamin ang sanhi ng pagbaha. Nag-deploy na rin ng mobile water pumps ang DPWH sa ilang bahagi ng Parañaque para mapabilis humupa ang baha. Magpapadala rin ng backhoe trucks para sa tuloy-tuloy na paglilinis at pagtanggal ng mga basurang naipon. Nagpaalala naman ang pamahalaang lungsod ng Parañaque na manatili muna ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Para sa agarang tulong ay tumawag lamang sila sa emergency hotlines ng kanilang barangay. Princess, pasado alas 6 na nga ng gabi at sa ngayon ay nakakaranas tayo ng kaunting ambon na may kasamang hangin dito nga sa Parañaque. Itong bahagi ng Nia Road, parehong north at southbound lane ito, dito tayo ngayon nakatayo. Ito raw ay nakaranas ng gutter deep level na pagbaha nitong Sabado-Linggo. Pero sa ngayon ay nakikita nga natin na humupa na nga itong pagbaha at nakakadaan na ang mga sasakyan. Pero babantayan pa rin natin yan hanggang mamaya dahil nga baka ay lumakas pa ang pag-ulan. Samantala, kahit nga humupa na ang baha, mananatili pa rin bukas itong mga evacuation center dito sa Parañaque para sa mga residente dahil nga may banta pa rin ang habagat at ang dinudulot nitong pag-ulan. Princess? Maraming salamat, Cristal Ramizares.